Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, mga amigo, amiga. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa araw ng mga patay at araw ng mga santos or sa English na All Saints Day at saka All Souls Day. Alam nyo kasi, pag dadating ng ganitong mga panahon o araw, ay ang mga tao po ay nagpupunta sa sementeryo para dalawin ang mga yung mga yumaong kamag-anak, yung mga mahal natin sa buhay, mga mahal mo sa buhay, malapit mo sa buhay. So, ang point ko dito, ako bilang isang Katoliko at although I am exposed to born-again Christians sa mga kanilang paniniwala, may mga reliyon kasi o belief na kapag namatay na ang tao, ay wala na talaga siyang, yung sabihin, iba hindi na nila sila dinadalaw sa sementeryo, doon lang. Kasi nagkakaroon ng maraming talahib yung kanyang burol o kayang grave, no? Kasi nga hindi na siya dinadalaw. Sa mga Catholics and other religions na naniniwala pa rin na dapat dalawin sila. Kahit hindi nga araw ng patay o araw ng ganitong mga okasyon, dinadalaw once in a while, once a week, once a month, just to recall the happy memories nung buhay pa yung tao. So ako naniniwala na at mga Katoliko nga ay nagdadasal pa sila para sa mga patay. But other religions ay nila ng ganun, mali daw yun. So baga sa kanya-kanyang lang yan. Respeto lang natin kung ano yung belief ng isang tao para sa mga patay. Kasi nga ang mga Katoliko pinagdadasal ang mga patay, parang Communion of Saints, sa forgiveness of sin, mga ganon yung meron pa silang naniniwala sila na kahit patay na yung tao at pinagdadasal mo, meron siyang connects to sa mga buhay ng mga tao sa mundo. Kaya nga, ang mga Katoliko ay pinagdadasal ang mga nawala na dito sa mundo, yung mga patay na. Dinadalhan ng mga bulaklak, kuminsan pagkain, dinadala talaga sa sementeryo. At saka it's a form of yun yung time na magbanding-banding yung mga magkakapatid, mag-ina, mga kamag-anak, kaibigan, during these times, no? Banding, parang iba nagkakatawag nito kasi wala namang pasok, wala namang ginagawa during this time. So yun ang moment na nagbabanding yung mga kamag-anak. Iba nga, nagkakabalikan sila sa samaan ng loob. Medyo nagkaroon ulit ng magandang relasyon, no? Bilang mga magkapatid, kamag-anak, ganyan. So this is the time that people are bonding with each other, no? Pinagpipray, kwento-kwento, chika-chika sa sementeryo. Go overnight pa nga yung mga tao kapag walang ulan, Tapos may kainan. So very sweet din during this time. So sa mga ibang reliyon na naniniwala na hindi na kailangan ipagdasal dahil patay na nga yung tao, baka sana wala na siyang chance dahil kung ano yung ginawa niyang nung siya ay buhay at namatay siya na makasalanan siya, no? Sa ibang religion wala nang pag-asa yun na ipagdasal, baka maghintay na lang ng judgment. But for Catholics and other religions, pinagdadasal pa rin nila para bang nakikiusap pa rin sa Diyos, no? Na kung meron man siyang punishment, either bawasan yung number of years sa purgatory, no? Kasi may purgatory sa Catholics at hindi na masyadong mahaba, parang mapaikli because of prayers. Lalo ng mga prayers like rosary, mga ganun, mga prayers para sa mga patay. Okay? So, yun lang po ang aking
kuro-kuro or statements sa mga araw ng patay, no? Araw ng mga santos na lalo ng mga Catholics and even not non-Catholics na nagsiselebrate during these occasions, pinadalaw, ganyan, nagpipray ang mga departed loved ones. Okay? So sa inyo po, I respect your religion, kung ano yung belief. At dapat ay irespeto rin ang kanya-kanyang beliefs ng tao para harmonious ang ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Ito si King Prince para sa Travel 369. Laging mag-subscribe at mag-share para updated at makinig sa aking mga video contents o mapanood ang mga contents sa pagkain, sa travel, kung minsan may mga topics na ganito. So maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.